Kung ano po kayo? Anong province po ninyo, ma'am? Kawayan, Isabela. Mhm. Sige. Ilang taon po kayo nagkaroon ng boyfriend? Ito po ba yung napangasawa ninyo? Opo. Mm. First time and first husband. Mm. Unang boyfriend, unang asawa. Siya na rin ang asawa. Kwento po ninyo, ma'am. 16 years old, 16 years old ako na nag-asawa. Mm. Ngayon, nagkaanak kami ng 5. Sa 16 years old kayo pa ba that time nag-aaral o ano pong pinagkabalahan? Hindi na. Tumutulong na ako sa aking mga magulang. Aha. Tapos, paano naman po kayo nakilala nito ni Mr. po ninyo? Magkapit-bahay lang kami. So... Siya po ay isang bakery boy. Aha. So, anong nangyari? Nung nakita kanyang hindi na rin nag-aaral, pinaalam ka sa magulang mo, asawahin ko na lang to kung ayaw nyo paaralin. Ay, hindi naman po. Barkada kasi niya kuya ko. Kaibigan niya yung kuya ko. Nakilala ko siya. Kinaibigan din muna ako. Aha. Hanggang sa nagkagaanan na rin po kami ng loob. Hanggang sa humantong na din doon sa pag-ibigan. Niligawan ka, sinagot mo. So, Oo naman. naging kayo. Opo. Tapos, Nagpakasal ho kami. sa edad na 16 and 20 years old. 16 ka pa lang, nakasal na po kayo? Opo, dito sa Carmona, Cavite. Ba't po naman, taga Isabela po kayo pareho? Ba't po kayo na dyan napadpad? Dito po kasi nagtrabaho yung father ko. Lumipat po kami dito. Dito kami nanirahan. Ilang taon po ba, ilan po kayo magkakapatid? At hindi po kayo nag-aaral, 16 ka pa lang. Hindi. Ako lang, 4 kaming kasama ng father ko. Ako, yung kuya ko, tsaka yung 2 bunso. Kapitbahay po ninyo yun sa Isabela yung lalaki? Ano po yun? Sumama po sa Hindi inyo? po. Carmona, kapitbahay namin sa Carmona. Okay. Ang probinsya ho ng husband ko ay Romblon. Bali, ilang taon po kayo nung dinala po kayo dyan, ma'am? Dinala ako dito ng father ko is 10 years old. Okay. So, dyan po pala ninyo kapitbahay itong lalaki. Ngayon po, nung ipinaalam naman mo kayo sa magulang, sa tatay mo, pumayag Opo naman. naman. Pero ba't to, hindi po kayo nagdadalawang isip? 16 pa lang ako, mag-asawa na ako. Dapat nag-aaral pa lang ako, ganun. Pero, Hindi naman. Yung time na yun, hindi naman po ako na nag-aaral at saka galing po ako ng Manila. wala po kayo, hindi po kayo nangangarap that time? Nangangarap. Kaso, minsan, ang buhay namin minsan palipat-lipat. Wala kaming permanent address. Hirap po nun, no? Oo, yun ang naging dahilan. Ano po ba trabaho ng tatay po ninyo? Ba't po kayo palipat-lipat? Gawa nung kung saan siya madistino. Ano po ba trabaho? Messenger. Okay. Okay. So, yun na po. No? Sa 16 years old, nagpakasal po kayo, nagsama po kayo ng mister mo. Ano po trabaho niya? Kasi 20 years old pa lang din naman. Nagtrabaho po siya sa bakery. Tapos, ikaw Bakery boy. nasa bahay ka na lang din. Tapos, nung time na aalis ang tatay ko, in-apply siya sa trabaho sa PNCC. Doon na siya nagtrabaho ng 25 years. So, ikaw po, nasa bahay lang po kayo? Opo. Aha. So, ilan po yung naging anak? 5. Okay naman sa pagsasama nyo? Opo. Mabot naman kami ng 45 years. Kaya lang, nagkalayo kami ng 15 years kasi nag-abroad po siya. Pinto po, ma'am. Doon na ho siya inabutan ng... Doon sa 15 years na hindi niya pag-uwi, doon na siya inabutan ng pagkamatay. Saang bansa po ba yun? At hindi umuwi? Sa Kuror, Palau. Sa Palau.
Mhm. Oh, ba't naman hindi umuwi? 20 na. Eh, ha? Hindi naman. Nasa sa kanya naman po yung problema eh. Pwede naman siya umuwi kung gusto niya. Ba't di umuwi? Nanghihinayang daw siya sa pamasahe. Daw. Okay. Kwento po, ma'am. Gawa ng may pinapag-aral kaming anak. Parehong nag-aaral sa private. Saka nung time na yun, maliit pa ang sahod. Kaya nagtsatsaga siya. Kaya ang ginawa niya, yung pinaka-present na ama na dapat uuwi siya every year o kung ilang taon pwede siya umuwi. Hindi na siya umuwi, pera na lang ang pinadadala. Kaya nung time na gusto niya nang umuwi, mag-for good, ayun, doon na po siya. Tinamaan ng sakit na malubha. Inatake na siya. Hanggang sa nakoma. Inuwi na lang dito ng anak kong pangalawa. Anong sakit po nun, ma'am? Ano po bigla daw tumaas yung BP niya. Parang ang tama niya ay coma. 8 days sa ospital. Yung ika 9 days niya. Wala na. Bumigay na siya. 1 week bago siya inuwi dito sa Pinas. Kasi inaayos yung kanyang death certificate. Yung habang nagsasama po kayo dito bago po siya mag-abroad, no? Okay naman po kayong dalawa. Ikaw po Okay naman. Hindi pa rin sufficient yung kinikita niya dun sa trabaho niya. Ba't kailangan niya pumunta ng abroad? Hindi, nawalan po siya, DJ, ng 2 years na trabaho kasi nga nabayaran siya doon sa company pinapasukan niya. Ngayon, nagtayo na lang ako ng tindahan. Kaya naman, kaya lang, hindi niya gusto yung maging tambay. Naiinip siya, ayaw niya naman dito sa bahay gumawa. Mas gusto niya pa magtrabaho. Kaya pumayag naman ako na nag-abroad, sinamahan ko na rin siya sa pag-apply. Ayun na nga, no? 15 years sa abroad, hindi umuwi, yung mga anak po ninyo nag-aaral, kasi nanghihinayang, no? Hanggang umabot sa point na bumigay na siya. O kailan po yun? Kailan po yun umuwi dito, ma'am? Inuwi yung bangkay? April lang. April last year? Ito lang po. Ito lang. Okay. Sabi po ninyo, dinala ng anak mo. Ibig sabihin, doon po yung anak mo. Kasama niya. Kararating lang po yung anak kong pangalawa doon. Kinuha niya. Totally kinuha niya. Para may kapalitan niya. Once na uwi siya rito, may kapalit na po siya doon. Pag once na siya na mag-for good dito, meron na siyang anak na ipinasok. Wala pang 1 buwan yung anak ko, ayun, umano na siya. Inabot na siya ng atake. Sa 15 years na yun, ma'am, okay naman. Wala naman pong problema pagdating sa relasyon ninyo, mag-asawa, kahit malayo kayo sa isa't isa. Oo. Okay naman kami. Lagi naman tumatawag sa isang araw, 6 na beses siya mag-call. Kasi inuumpisa niya na madaling araw, alas 4. Na madaling araw, ang ulit no, hanggang alas 8 na ng gabi. Ganon kaming mag-asawa. Ngayon, abiyuda na po kayo. Hindi kayo nakafocus sa usapan natin eh. Oo. Naghahanap po kayo ng sweetheart? Yung forever. Sige, i-line up mo nga po ito, manager. Standby po kayo, ma'am, ha? Okay, sige. Doon po sa mga gustong mag-share ng love lines, no? Kayo po ang nakakaalam ng kwentong buhay ninyo. So, kayo po ang magkwento. Huwag na ho ninyong hintayin na magtanong ako, ha? Yung mga karanasan po ninyo, pag-ibig, mga problema ninyo dyan,